Ayan na yung sinasabi ko. Ayan na yung sinasabi ko. Ngayon, takot na takot kayo. Kung wala kayong kinakatakot, ba't hinaharangan nyo yung Mindiola? O, di ba? Kung kayo, sa tingin ninyo, maganda ginawa nyo sa bayang Pilipinas. O, di ba? Kung sa tingin ninyo, yung ginawa nyo sa Pilipinas ay maka-Pilipino. Tama yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Putang ina nyo, ba't takot na takot kayo ngayon? Ayan o, kitang-kita nyo yung mga kababayan nating nagmo-motorcade o ulitin natin. Ayan o. Ayan yung mga kababayan natin. Tumungo diretso sa Malacanang. Pucha, hinarang sila agad-agad ng mga aso. Yung mga PNP doggies. Yo, hello. Magandang hapon po. Magandang araw, tanghali, gabi. Sa inyong lahat. Ito na naman po tayo at tayo na naman po ay maghahatid ng malupit na kwentuhan ngayong araw. Another day, another uratan session with Boss Dada TV. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. At syempre, tayo po ay nananawagan sa lahat ng mga nanonood ngayon na sana ha. Sana po ay yung mga hindi pa po nakasubscribe dito ay mag-subscribe na po. Kasi atin pong napapanood atin pong nakikita mga bossing na marami po sa mga parokyano natin, yung mga parokyano ng Boss Dada TV ay nanonood pero hindi pa po mga nakapag-subscribe. Kaya po, baka lang po nakakalimutan ninyo, pwede po yan. Subscribe po kayo para kayo po ay laging notified. Kayo po ay mag-hit ng notification bell para lahat ng ating mga uploads, kayo ang mauna. Dahil mainit ang mga nangyayari sa bayan natin, kailangan lagi tayong notified. At habang tayo'y malaya pa at hindi pa po pinakukulong dahil naku po, mayroon po tayong malupit na intel. Napakalupit na intel na sunod-sunod na daw po yan. Another day, another uratan session. Pasasakitin na naman natin ang mga puso at mga kaluluwa, mga buto, kasukasuan ng mga buwakan ng inang, mga magnanakaw, kawatan, sindikato, kidnapper, mambubudol, manloloko, sinungaling, mga santanas, mga demonyo, Judas, Barabas, Hestas, at mga kupal sa gobyerno. Ayun na nga mga bossing, napakaganda ng mga nangyari netong weekend dahil ayun na nga, nagkaroon ng alam niyo yun, nagkaroon ng malawakang rally, hindi lamang po sa Davao kundi sa buong halos sa buong mundo. Meron sa may Japan, meron sa Amerika, meron sa Korea, meron sa Australia, meron sa sa may Europe. Grabe mga bossing, grabe yung mga naganap na mga malupitan na mga pagsasama-sama. Again, ito pong mga pagsasama-sama na ito, randomly, yung mga Filipino communities sa iba't ibang mga bansa, sila mismo yung nag-organize. Kaya nga, hindi ko maintindihan Meron na namang bagong survey. Putang inang Okta to. Hoy, putang ina nyo talaga, Okta Mga oktang ina nyo Mantakin mo, meron silang survey na nilabas na bago na putang ina, lahat noong alyansa ng mga abnormal, yung alyansa ng mga kuratong baliling, yung alyansa ng mga sindikato at mga sinungaling, yung alyansa ng mga mandurugas sa kanilang pagkakakilanlan, aka Erwin Tulfo. Alam ba rin nyo na pasok silang lahat? Sabi ko, putang ina nyo, Okta, alam mo dapat ina-abolish na yung buwaka ng inang kumpanya na yan.
Patakin mo, makikita mo buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Putang ina, alam mo yun, nagluluksa sa pagtatraidor ng current administration sa sarili niyang bayan. Sabi ko nga sa inyo, ang dami-dami nilang kinakasuhan ng mga sedition, ang dami nilang sinasabihan ng mga ano yan, yung ginagamit nila lagi. Kapag yung hindi trader yun eh. Mayroon silang ginagamit lagi na salita. Treason. Ayan. Lagi silang may mga ganon. Meron silang treason, meron silang sedition. Putang ina nyo. Kung sino-sino pa dinidimanda nyo, lumalayo pa kayo eh. Dyan lang sa bakuran ninyo. Nandiyan na. Mga mukha nyo pa lang. Mga traidor na sa bayan eh. Hindi totoo mga boss. So ayan ang mga kinakarap natin ngayon. So lahat ng mga dito, ng mga grupo, nag-organize sila ng mga kanya-kanya nilang pagsasama-sama, mga grupo ng mga riders, grupo ng mga magkakaibigan. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, di ba? Kami lang yung Noisy 37. Hindi kami lahat 37 ha. Pero kami lang, ako, si Banat Bay, si Joey, si Trixie, sila Sir Greco. Sino pa ba? Basta kami lang. Napakaliit lang. Tapos yung mga mangilan-ngilan na mga followers namin na nalaman na pupunta kami dyan sa may People Power Monument para mag-motorcade and magdasal pagdating namin dun sa aming destinasyon. Nagulat din kami kasi dumami kami, and habang kami ay bumabagtas dyan sa EDSA, talaga namang lahat ng tao ay sumisigaw with us. Total ng Duterte. Kahit hindi namin kilala yung mga nakasabay namin sa kalsada, sumisigaw at bubusina. Sa kakabusina ko nga sasakyan ko, nawalan na ng busina, namaos na. Utsa, patitignan ko pa pala yun, nawalan ng busina. Oo, kasi dyan sa Liwasang Bonifacio, busina kami ng busina lahat. Kasi galing kami sa motorcade, tapos dyan kami tumuloy sa Liwasang Bonifacio, walang hiya na yan. Nawalan ng busina yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung napaos o napundi na. Pero ayun nga, makikita mo na lahat talaga ng mga tao nag-organize ng mga sarili-sarili nila, and yung mga ino-organize nila lumalaki, dumadami ng dumadami. Tapos etong putang okta na to, bubudulin pa tayo, sasabihin na lahat ng kandidato ng alyansa ay pasok sa survey. Pukin ang ina nyo, saan ba kayo nagsasurvey? Sa putang ina nyo, sinasurvey nyo yata yung mismong alyansa eh. Mga gago tong putang inang mga. Kaya wag kayo magpapaninlang ha. Wag kayo magpapaninlang sa mga buwaka ng inang mga mga survey firms na to ha. Yan, Okta, SWS, putang ina ng mga masinungaling yan. Mga mind conditioning expert ng mga putang ina niyan. Kaya wag kayong dyan. Doon lang kayo, focus kayo, lahat ng galit nyo, i-focus nyo, gumawa na kayo ng listahan, yung Duterte, ilagay nyo na dyan. Duterte, yung 10 mga Duterte candidates, yun lang, wala nang iba. Pukin ang ina, wag nyo nang dagdagan. Puros traidor ang mga putang ina niyan. Lahat ng kandidato labas ng PDP, puros mga manggagamit, mga sindikato, mga putang ina niyan, magnanakaw sa gobyerno yan. Lagi niyong tatandaan yan. Kita nyo yung ginawa kay Pangulong Duterte? Tingnan nyo yung alyansa. Ultimong alyansa, ramdam nila. Ramdam nila yung paghina ng kanilang lineup. Alam nila, naramdam nila na bawat tao, matakin mo si Bong Revilla, nag-motorcade, sinigawan siya nung babae. Hoy, bawal magnanakaw sa Senado. Puta. Kaya sabi ko, tangina nyo, hindi kayo makakalagpas sa taong bayan. Kaya nga ang pangarap ng mga putang ina niyan, wag nang magkaroon ng eleksyon. Kasi pag nagkaroon ng eleksyon, yari tayo. Kaya kalmahan nyo lang. Kalma lang. Wag masyado mainitin ang ulo. Kapag tayo ay nag-organize ng mga pagkilos, tayo ay nagsasama-sama, nagpapahayag ng ating mga saloobin. Make sure na hindi nila kayo mabubutasan. Napakarami kong mga intel na nakaabang sila sa lahat ng mga live streams natin.
Nakaabang sila sa mga speeches natin. Nakaabang sila sa mga sasabihin natin kasi babasyuhin nila tayo. Konting mali lang, manawagan ka lang ng alanganin. Utang ina niyang kulong ka. Ganon na po ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Oo, kaya naman Diyos ko po, ito may sinabi nga mga bossing. May sinabi nga si Pastor Apollo Kibuloy, lang natin, bigyan lang natin ng pansin itong kanyang sinabi patungkol diyan sa pagkakahuli or turnover ng katrayduran ng gobyerno. Sila po ay mga puti, nasa Europa at wala silang katwiran. Nahatulan ng ating mahal na Pangulo at kung bakit siya ay pinilit na dinaddoon sa ibang bansa sa Netherlands upang litisin. It's beyond me. Sapagkat para sa akin, iyon ay illegal. Ang pinaglingkuran niya ay 120 million Filipinos at tayo ang bumoto sa kanya at sa atin siya dapat managot sa ating mga God-fearing, law-abiding citizens. Mahal na mahal natin siya sapagkat ginawa niya ang kanyang tungkulin. Totoong-totoo ito. Tandaan ninyo, napakaraming buhay ang nasayang dahil sa ating paglaban para sa ating kalayaan. Ang mga sumakop sa atin ay mga Espanyol, kulang-kulang 400 taon, ilang buhay ang nasira dyan, ilang buhay ang nawala at talaga namang lumaban tayo. Pagdating sa huli, tayo pa rin ang namayani. Pero ipinasa tayo sa mga Amerikano. Pagpasa sa Amerikano, inalila na naman tayo. Dami na namang mga namatay. Pagkatapos, ipinasa na naman tayo. Eto na naman, bigla na naman, sinugod naman tayo ng mga Hapon. Ang dami na namang buhay na nasira. Ilang daan taon na tayo ay lumalaban para sa ating independensya, para magkaroon tayo ng sarili nating republika. Ang tagal na namatay itong mga mga ninuno natin. Itong sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio na ay paglaban sila para magkaroon tayo ng sarili nating pagkakakilanlan. Tapos ngayon, nung malaya na tayo, putang ina tong Marcos administration na ito, wala namang sumasakop sa atin physical, pero putang ina, tinrider nila yung sarili nating kababayan. Ipinadala nila dyan sa kulungan, dyan sa Europa. Ni hindi marunong mag-English ang mga putang inang huwes dyan. Ni hindi nila kayang bigkasin yung tunay na apelyido ni Pangulong Duterte. Tapos hahayaan natin na yung mga tao na yan ang huhusga sa kalahi natin. Napakakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ikaw, Anyo, napakakapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo, Anyo. Mantakin mo, matapos kang gawing AFP Chief of Staff ni Pangulo. Nung natapos nung ikay nag-retire, ginawa kanyang DILG Secretary. Tapos nung matapos ka mag-DILG Secretary, inilipat kanya ulit sa isang magandang posisyon at ibinalik ulit sa DILG. Hanggang matapos ni Pangulong Duterte yung kanyang nilagay pala siya sa Task Force COVID. Malaki ang tiwala sa ni Pangulong Duterte, nilagay niya sa Task Force COVID. Tapos nung okay na COVID, ibinalik siya ulit sa DILG hanggang sa matapos na yung termino ni Pangulong Duterte at inabsorb siya ng gobyerno ni Marcos para gawing National Security Advisor. Unang National Security Advisor si Clarita Carlos. Pinalit ni Bongbong Marcos si Anyo kay Clarita Carlos. So ibig sabihin, wala, more or less, 2 taon pa lang na magkakilala itong si Marcos at saka si Anyo. Pero putang ina ito si Anyo, ipinagkanuno niya na kagad si Pangulong Duterte doon sa 2 taon pa lang niyang nakikilala. Takin mo 6 na taon. 6 na taon
Pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte itong mamang ito only for General Anyo to betray not only the Philippines but betray itong nagtiwala sa kanya na si Pangulong Duterte. Kaya ang tanong, magkano? Magkano naman kaya ang naging kasunduan dyan? Kaya nga Anyo, ang kapal ng mukha mo, kaya pala tatahi-tahimik ka, may satanas ka, may sa demonyo ka pala. Oh, ikaw din, Chodoro, ang kapal din ng mukha mo. Isa ka sa mga nanggamit sa mga Duterte. Oo, isa ka sa mga nanggamit. Actually, ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw pa ang inendorso nung tumakbo kang presidente. Hindi si Pinoy. Kapal ng pagmumukha mo. Oo, kayong dalawa. Ang kapal ng mukha nyo. Naintindihan ko na si Rimulya. Wala naman talagang ano yan eh. Walang attachment talaga sa mga Duterte yan. Pero hindi na yung attachment sa mga Duterte. Ang isipin natin dito, yung iyong pagmamahal sa bayang Pilipinas. Bakit ka papayag na ang iyong citizen, more so a president, former president, ipapamigay mo sa ibang lahi para doon na mamatay? So na-expose, sabi ko nga sa inyo ang daming mga na-expose dito sa nangyaring ito. Hanggang sa huling pagkakataon, si Pangulong Duterte ay kanyang inialay yung kanyang buhay para sa atin, para mabisto natin sino ba itong mga traidor sa bayang Pilipinas. At Anyo, forever nang nakatatak sa pagkatao mo yan na ikaw ay Judas. Utangin na niya, buti pa nung panahon ni Jesus, isa lang ang naghudas sa kanya. Oo, dito sa panahon ni Duterte, napakaraming naghudas sa kanya. Ang daming Judas. Utangin ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Kaya yan, nagrarally kaliwat kanan yung ating mga kababayan. Ito makikita nyo ngayon mga bossing. Itong rally dyan sa may Minjola. Naku po, ayan na. Utang ina, sumubok yung ating mga kapatid na mga riders. Nag-ride sila, nag-motorcade sila, tapos bigla silang kumaliwa. Bigla kumaliwa sila sa may Minjola. Putang ina, taranta yung mga pulis. Ayan na yung sinasabi ko. Ayan na yung sinasabi ko. Ngayon, takot na takot kayo. Kung wala kayong kinakatakot, ba't hinaharangan nyo yung Minjola? Di ba? Kung kayo, sa tingin ninyo, maganda ginawa nyo sa bayang Pilipinas, di ba? Kung sa tingin ninyo, yung ginawa nyo sa Pilipinas ay maka-Pilipino, tama yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte, putang ina nyo, ba't takot na takot kayo ngayon? Ayan, kitang-kita nyo, yung mga kababayan nating nagmo-motorcade, ulitin natin, ayan, ayan yung mga kababayan natin, tumungo diretso sa Malacanang. Pucha, hinarang sila agad-agad ng mga aso. Yung mga PNP doggies. Ayan, kitang-kita nyo, hindi ba? Bakit kayo natatakot? Huwag kayong matakot. Alam nyo naman, maganda ginawa nyo para sa bayang Pilipinas. Nag-comply lang kayo sa Interpol. Hindi ba? Bakit kayo ngayon takot na takot? Butang ina nyo. Gagawin nyo yan, tapos ngayon maggagaganyan kayo. Hindi ba? Hindi tayo nagtatawag ng gulo. Tayo lang. Bakit? Taxpayers money. Kalsada ng taxpayers yan. Actually, ang putang inang palasyo na yan, palasyo ng Pilipinas yan eh. Dapat nga yan, hindi yan sa kanila lang. Dapat lahat tayo nakakapasok dyan eh. Hindi ba? Binoto lang natin, nilagay lang natin yung mga tao na nandiyan dyan eh. Ba't ayaw niyong papasukin itong mga to? Bakit takot na takot kayo? Hindi ba pinaninindigan nyo? Claire Kupal. Hindi ba sabi mo tama yung ginagawa ninyo? Tama yung ginawa ninyo? Kung tama naman pala, papasukin nyo yung mga yan sa Malacanang. Tapos makipagdialogo kayo. Sabihin nyo tama yung ginawa nyo. Putang ina nyo. Hindi hihinto ang taong bayan hanggat hindi pinapauwi si Pangulong Duterte. Kaya puta ka ba, Bongbong? Hoy, gumising ka na. Ikaw ang nag-traidor kay Bongbong, dinala mo siya doon. Kung ako sa'yo, ikaw na rin ang magsimulang mag-ayos ng pagbalik niya dito.
Binibigyan ka namin ng laya na gamitin mo ang pera ng taong bayan para maibalik si Pangulong Duterte. Punyeta ka eh. Ginamit mo pera ng taong bayan para ipamigay mo si Duterte eh. Ngayon, itama mo yung pagkakamali mo. Tumawag ka ngayon doon, sabi mo nagkamali ka lang. Hindi mo siya dapat isinuko. Ibalik mo siya rito sa Pilipinas, putang ina mo ka. Ayan na, kabadong-kabado yung mga tarantado. Imagine niyo kung milyon-milyon Pilipino na yung nagmarcha at papunta dyan. Tangina nyo, sabi ko nga eh. Akala nyo talaga nakalamang kayo sa ginawa ninyo eh. Pero hinay-hinay lang mga kapatid ha. Hinay-hinay lang sa mga kapatid natin na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Alam kong mainit ang mga ulo nyo ngayon, hinay-hinay lang. Gusto nilang magkagulo para mag-martial law. At pag nag-martial law, wala pong magaganap na eleksyon. At pag walang naganap na eleksyon, sila po ang maglalagay ng mga kandidato dyan sa Senado. Kaya ingat-ingat. Gabagamat alam kong galit na galit kayo at gusto nyo sagasaan na yung mga putang inang mga pulis na yan. Alam ko na gusto nyo nang gawin niya. Wag, pigil lang. Kalma. Sabi nga ni Pangulong Duterte, relax lang, cool lang kayo. Cool lang kayo. The day of reckoning will come. Darating din ng ang karma ng mga hayop na yan. Hindi ba? So talagang ito mga bossing, ito pang isang intel natin meron na ring nakaabang na warrant of arrest dito kay Basti Duterte. Kaya yung mga taga Davao, ingat kayo. Ingat kayo sa mga taga Davao ha. Merong warrant of arrest na din ng sedition dito kay Basti Duterte. Sabi ko sa inyo, iisa-isahin nila yan, ubusin nila yan, and manggugulo sila dyan sa Mindanao. Noon pa, gusto na nilang manggulo dyan sa may Davao eh. Malapit na rin magkagulo dyan sa may BARM. Kasi nga, noong pinakialaman nila yung BARM, pinakialaman ng gobyerno yung BARM, di kasi kayo nakikinig, putang ina nyo eh. Ine-expose natin yung pangingialam nila sa BARM, putang ina nyo, hindi kayo nakikinig. Tapos ngayon, ayan na. Pinalitan na nila yung mga leader sa BARM, and yung mga taga-BARM ayaw nilang tanggapin yung itinalagang leader ng gobyerno. And alam naman natin na nagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao dahil kay Pangulong Duterte. Noong kanyang isinulong at ipinrioritize yung Bangsamoro Basic Law, hindi ba? So nagkaroon na ng mapayapang buhay dyan. Ngayon, babalik na naman. Dahil na naman dito kay Bongbong Marcos at pinakialaman nila yung BARM. Tingnan mo binigay na nga natin sa BARM yung kanilang kalayaan para i-govern yung sarili nilang region. Pero under pa din siyempre ng supervision ng gobyerno, pabayaan natin sila na na gawin yung mga dapat nilang gawin para sa ikauunlad ng region nila. Besides, birthright naman talaga nila yan. Tapos ba't natin pinakialaman na naman? Nung nakaraan, nagkaroon ng mga chismis na kinakangkong pati yung pera ng BARM. Kasi sabi nila yung budget daw ng BARM mas malaki pa daw sa budget ng Pilipinas. So pinakikialaman daw yun. Ito na naman, biglang hindi na magkakaroon ng eleksyon doon. First election nila, tapos pinigilan natin. Bakit? Tapos ito, pinagpapalitan na yung mga tao doon, and may mga bali-balita na nagkakabilihan na din daw doon. May mga nangangamatay na doon. So ito na, nagsisimula na naman, ginugulo na naman nila. Dahil sa corruption nila, ginugulo na naman nila yung mga inayos na nga eh. Inayos na din Pangulong Duterte, ginugulo nyo na naman eh. Tapos magkakaroon na naman ng walang katapusang patayan dyan. Kasi dyan na nagpapatayan, sila eh. Inayos na nga eh, ginawa na nga peaceful ni Pangulo yan eh, ni Duterte, tapos ginulo nyo. Tapos ngayon, may mga nilagay silang tao, hindi sila papayag, so baka magkagulo na naman dyan. Tapos dito naman sa Davao, kita mo naman, pinapasok yung mga property ng mga Duterte. Bakit? Wala namang kaso si Pangulo dito sa Pilipinas. Di ba nga, wala rin isang kaso dito. Ang kaso ni Pangulong Duterte nasa ibang bansa. Bakit Bakit papasukin yung mga property niya? Ano yun? Ano naman nangyayari? Bakit ganyan? So, gusto talaga nilang inisin yung mga taga Davao para yung mga taga Davao mabuang. Tapos mangagat itong mga taga Davao, lumaban itong mga taga Davao, tapos ayan na.
Magdideklara na silang martial law. Anong gagawin nila sa Davao? Walang eleksyon. Lalagay nila yung mga Nograles. Kasi ito masaklap. Na-eliminate na nila yung mayor. Yung mayor. Kasi hindi nila kayang manalo sa Davao, mga bossing. Hindi nila kayang manalo ng patas sa Davao. Kaya ngayon, itong mga kumag na nagsasabuatan dyan, una nilang in-eliminate si Pangulong Duterte. Siyempre, si Pangulong Duterte, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagiging kandidatong mayor. Pag nanalo si Basti, nanalo si Duterte, wala si Duterte, si Basti pa rin ang mayor. Ngayon, ang gagawin nila, wala na si Duterte, si Basti naman ang kanain natin. Ngayon, si Basti naman ang kanain natin. Anuhin natin, sampahan natin na masandamukal na kaso para makulong. So yan, nakaredy na din yan. One of these days, makikita nyo kung papatay-patay tayo, pati si Basti, wala na yan. Aarestuhin nila yan si Basti. Ganun ang nila. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang isang kademonyuhan, pag pinayagan natin, susundan nila na yan mas sa marami pang kademonyuhan. Kaya kung ganito lang tayo, petiks-petiks lang, ibahala, magugulo talaga ba yung Pilipinas? Ngayon, pakinggan natin mga bossing, yung malupit na tanikala ni ating pinakamamahal na mayor dyan sa Davao. Yung kanyang speech kahapon. Yung balita dyan sa sa Davao, pakinggan. Pero parang mas marami yung mas maganda yung isa. Wait lang Meron mas maganda ako isang balita dyan ayan. Ito. Pakinggan natin mga bossing itong balitang ito nangyari kahapon dyan sa Araw ng Davao. Again ito pong Araw ng Davao, pangalawang taon na po na hindi sila nakakapag-celebrate ng maayos. Unang last year na Araw ng Davao, nagkaroon ng dilubyo dito sa Maynila. Ayun yung natatandaan ninyo yung putang ina to si Bongbong, nangako ng pinagyabang yung kanyang flood control project na 5,500 flood control project. 5,500 flood control project, tas putang ina niyan baha. Yun yan. So ngayon, nagkaroon ng matinding pagbaha dito sa may Metro Manila kasi noong mga panahon na ito, merong may nangyayaring kabulastugan diyan sa may diyan sa may Kingdom of Jesus Christ itong mga ganitong panahon yung mga unang nila unang pagsuay, hindi June yata yun. Pero Araw ng Davao din last time hindi nakapag celebrate ang Davao City kasi usually pagka ganyan daw Araw ng Davao meron yan mga lechon papakain yan papakain para sa taong bayan pero nung nakaraang taon hindi nga kasi nga lahat nung pera ng Davao ibinigay dito sa Metro Manila. Padala sila ng ayuda dito sa Metro Manila kasi maraming binaha dito. So hindi na sila nakapag-celebrate. Festive pa din pero hindi na yung katulad na celebration kasi nga they decided na instead of us celebrating, we cannot celebrate habang yung mga kababayan natin sa Metro Manila walang bahay, walang makain, walang damit. So yung supposedly budget for that nilagay na lang ni Baste sa truck tapos idinala dito sa Metro Manila. Galing-galing. Ngayon na naman, Araw ng Davao na naman, second year in a row, hindi sila makapag-celebrate. Unang-una sa lahat, yung ama ng Davao at ama ng Pilipinas ay wala ngayon dito, kundi pinatalsik sa ibang bansa ng punyetang administrasyon na ito na walang utang na loob. Kaya sana nga yung susunod na Araw ng Davao bumalik na sa dati. Yung talagang dating Araw ng Davao na wala ng krisis na kinakaharap yung bayan natin. Malay mo, iba na yung presidente. Pakinggan natin itong balitang ito. Mga nangyari dyan sa may Davao. Binanatan ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos po arestuhin at ipadala sa The Hague ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Tuloy rin ang panawagan ng mga Davaoenyo na iuwi na sa bansa ang dating Pangulo. At live po mula sa Davao City, naroon ang ating kapatid na si Ate Angela Lagunzad Castro. Magandang umaga. Good morning, Ate Angela. Pakikwento, alam kong ang daming nangyari, pero pakikwento sa atin ang nangyari dyan sa Davao nitong weekend, Angela. Good morning mga kapatid. Nandito nga tayo nung weekend para sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao dito sa Davao City. Pero masayang
selebrasyon ay nauwi sa protesta ng mga Davaoenyo. Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon-tipon kahapon. Dala ang kanilang banners at placards, isinigaw nila ang panawagang Bring Duterte Home para maiuwi na sa Pilipinas ang nakakulong na dating Pangulo mula sa ICC Detention Center sa The Hague. Lalong lumakas ang sigaw ng mga Davaoenyo nang magsalita si Davao City Mayor Baste Duterte. Anya, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya mula nang arestuhin ang amang si Duterte. Binatikos din ni Mayor Baste si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ito. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rodi Duterte's name, you will never be loved, Mr. We will stand up and we will fight back. Aside, you're not being loved by the people. All you have is a government's resources and your turn. Beyond that, you are nothing. Kinundi na rin ni Mayor Baste ang tila napakadali daw na pagsuplong ng Administrasyong Marcos sa kanyang ama sa kamay ng ICC. Dagdag pa ng anak ni Duterte, wala raw utang na loob si Pangulong Marcos sa kanilang pamilya matapos ipalibing noon ni dating Pangulong Duterte ang ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Present din kahapon si Senator Bongo. May panawagan din siya sa mga taga-suporta. Pakinggan po natin. Please lang, huwag kayo tumigil. Huwag po tayo tumigil hanggang hindi nila pinapauwi. Pero alam nyo mga bossing, yung sinabi ni Basti na yon na you are a nobody, you are nothing. Wala naman talagang kwenta yan si Bongbong Marcos. Even his father is dismay, kumbaga dismayado sa kanya, is in dismay dahil sa ugali nitong tao na to, 'di ba? May mga issues nga na ito daw tamad, party lang ng party, wala daw alam sa buhay to. Talagang this person is a nobody. Nagkataon lang na Marcos ang putang ina. Oo, kaya ngayon, sabi ko nga, mas lalo pa niyang pinabaho ang pangalan ng mga Marcos. Mabaho na pangalan ng Marcos eh. Pinaganda na yan, pinabango na yan ni Pangulong Duterte. Tapos, pinabaho niya ulit. Kasi nga talagang mabaho itong pamilyang ito. Walang ibang wala nang ibang itong pangalang Marcos noon, proud na proud kami Marcos. Pero ngayon putangin na ikahihiya mo na kahit na hindi mo kalahi ito, kahit na nadamay lang yung apelyido nyo. Putay na kaawa-awa ka kasi basta ito apelyido mo, putay na nakadikit ka na sa pangalan nila ng mga bulok. Kaya nga hindi ka talaga mahal ng Pilipino, and ang respeto ng Pilipino ay kailanman hindi mo makukuha. Respect is given. Hindi yan nabibili. So kahit gaano karaming pera mo, kahit gaano ka kataas ang tingin mo sa sarili mo, hindi kayo respeto ng mga Pilipino at mahal lang kayo ngayon ng mga nasa paligid nyo dahil nakikinabang sila sa inyo. And by the time comes na wala na kayo sa kapangyarihan and you are again a nobody, sigurado ako na mamamatay kayo ng kayo-kayo lang. Madilim ang paligid, walang bibisita sa inyo, walang mga kaibigan na gustong ma-associate sa inyo dahil daig pa ng mabahong hasang ng isda at bituka ng isda at ketong ang ma-associate dyan sa apelyido ninyo. Ang baho, Makate, Kadiri. Tatandaan yan. At katulad ng sinasabi ko, dahil dyan, sabi ko sa inyo, when you are really frustrated, yung naghahanap ka ng pagmamahal, doon ka nagpapapansin di ba? Oh, marami mga ganyan, yung mga anak ninyo, kung kailan na ang dami-daming problema, putangin na yung issue nila, na hindi naman ako mali, mas mahal si ate. Oh, ganun ang gagawin yan ni Bongbong Marcos. Magpapaepal yan. Kung ano-anong gagawin yan, mapansin lang siya.
Kung ano-anong katarantaduhan ang gagawin niyan, self-destruct yan, mapansin lang siya. Ipa-aresto niyan si Baste, papa-aresto niyan si Inday, papa-aresto si Bongo, papa-aresto si Bato. Kasi nga, nasanay ito sila Romualdez at saka ito si Bongbong nang easy yung kanilang laban sa buhay. Easy, si Romualdez ni isang beses hindi yan nagkaroon ng competition sa kanyang distrito. Lahat ng competition niyan, binibili niyan. Ito katulad yan. Ito si Bongbong, hindi naman nagkaroon ng kompetisyon niyang kupal na yan. Wala namang ginawa yan sa buhay, kundi gamitin lang yung pangalan ng tatay niya. Ngayon, wala na, bulok na. Kaya putang ina, kawawa itong mga susunod na henerasyon ng pamilya nitong mga kumag na ito. Sigurado ko ako sa inyo, lumayas na kayo sa Pilipinas, putang ina nyo, hindi kayo kailangan dito. Ayun nga mga kapatid, naging maanghang ang mga binitiwan na salita ni Mayor Baste Duterte kahapon sa mismong araw ng selebrasyon ng Davao. Libo-libo mga supporters nga nakita natin doon at dinaluhan ito ng 415 contingent. Napansin natin na karamihan sa mga dumalo sa pagdiriwang ng araw ng Davao ay nakasuot ng itim bilang protesta nga sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. As I've mentioned kanina, mahigit 400 contingents ang nakilahok sa parada na binubuo ng iba't ibang sektor. Mula dito sa Davao, balik muna dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Tita Angela. At mamaya babalikan ka namin dyan sa Davao. Kasama pa rin natin live mula sa Davao ang ating hindi morning ba? ate Palakpakan Angela natin. Lagunzad. So, sinabi din ni Bongbong Marcos dyan na putang ina mo, wala kang utang na loob. Matapos yung airpods mong ulol, di ba matapos yung tatay mo na ipalibing ng tatay ko. Putya ka, inano mo. Ipinagkanuno mo. Yung tatay mo pinalibing ng tatay ko, tapos yung tatay ko pinakulong mo. Putang ina mo, gano'n. Sinabi ni Baste. Pero ito, pakinggan naman natin itong nakakahiya talaga, sabi ko nga sa inyo. International media na ito, withoutmeans.org, this is an international organization na nakikialam na rin or nagtatanong-tanong na rin kung ano na tong nangyayari sa Pilipinas. Ito, pakinggan nyo itong unang video. Ini-interview niya dito si Ana Malindog Uy at nagtatanong siya kung anong nararamdaman nyo rito na yung presidente nyo sinungaling. Diretso. Who it is that we're dealing with. Okay, so with your permission, I'm going to show a couple of videos and then we talk about what we see. Ayan so ito na, sabi ko, di ba, nung una pa lang sinabi ko sa inyo, akala talaga ni Bongbong Marcos, nandito siya at ginawa niya ito na makakatulong sa kanya. Na makakasolve ng problema niya. Pero ang hindi niya alam, binuksan lang niya yung pintuan ng Pilipinas para makapasok ang simpatya ng international media. Kung noon, si Pangulong Duterte, every time he speaks about this and that, yung adik, ganito, bangag, wala ang nakakarinig, tayo lang mga Pilipino. But this time, ang nakakarinig na buong mundo. So, buong mundo, malalaman, putay na, presidente ng Pilipinas, adik. Tapos buong mundo, makakaalam, presidente ng Pilipinas, ganito ka buang. Bakit mo sasabing addict na naman, Boss Dada? Napaka-judgmental mo. Hindi, sinasabi ko lang kasi nga, hindi naman siya nagpapadrug test. Hindi naman niya pinatutunayan na siya hindi addict. Sabi mo, fake news yun. Fake news yan, Boss Dada. Hindi nga, fake news yan kung nagpa-drug test na siya, negative na, tapos tinatawag mo pa siyang addict. Hindi ba? Yun, fake news na yun. Pero kung mayroon kang sinasabi nila, addict, syempre, tinatanong mo, addict ka ba? Tapos pinapag-drug test mo, ang sabi, ba't magpapadrug test? Di ako magpapadrug test, di lalo kang kakabahan, putangin ng to, addict siguro. Ba't tayo magpa-drug test? Kung hindi ka naman magpapadrug test, ibig sabihin, may iniiwasan ka. Hindi ba? So, dahil nga sa hindi niya pagpapadrug test, kumpirmado na, sabi nga nila, di ba? Ang iyong pananahimik ay parang pagtanggap mo na sa mga akusasyon sa iyo, tama? So hangga't hindi niya pinapatunayan sa bansang Pilipinas na magpa-hair follicle siya, na siya ay negative sa hair follicle test, sa drug testing, lahat ng klase ng droga kahit talampunay, ayan, saka lang natin siya hindi tatawaging adik at bangag. Ngayon,
ano na, negative na siya sa testing, tapos ang tawag mo pa rin sa kanya bangag. Ang addict na presidente, ganun pa rin tawag. Fake news na yun, dapat makulong ka na nun. Pero hanggat di pa niya pinatutunayan, hanggat di pa niya pinatutunayan, at saka hindi lang naman yun doon sa drug testing ang issue, putang ina, pathological liar eh. Ibig sabihin, serial liar, yung parang serial killer, serial rapist. Yung hindi makakakilos hanggat hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin. Parang halimbawa, kung kleptomaniac ka, di ba, nakaw ka ng nakaw kahit na ayaw mo, nakaw ka pa rin ng nakaw dahil yun ay nakakapagpasaya sa'yo. Ito, si Bongbong, putang ina, hindi serial killer ha. Yung serial killer naman, may pattern naman siya. Oo, ng pagpatay. At hindi din siya humihinto sa pagpatay. Yung serial rapist, ganun din. May pattern din siya ng paano niya nilulur yung kanyang mga biktima at kung paano niya dinededo yung mga biktima niya or ginagahasa. Meron din siyang pattern. Ito si Bongbong, may pattern din siya ng pagkasinungaling. Kaya nga, serial and pathological liar. Pathological liar yung puta kahit sa pagtulog nagsisinungaling. Sobrang sinungaling. Simula pa nung kampanya hanggang January, sinasabi niya hindi siya makikialam sa ICC. Putang ina, biglang ang yabang-yabang na nung nakaraan. At niloloko pa tayo na hindi naman ako nakiisa sa ICC Nakiisa ako sa Interpol, hindi sa ICC. Ay gago. Nakiisa ka nga sa Interpol. Yung Interpol, inutusan ng ICC. Putang ina. O di nakiisa ka sa ICC, tanga. Ay ko nga sa inyo ganito yung mga klase ng mga politika na satanas. Demonyo. Yung sinabing, hindi naman ako nagnakaw sa Kaban ng Bayan Yung mga alipores ko nagnakaw binalatuan lang nila ako ako ba nagnakaw? Di naman ako. Ganyan yan Hindi naman ako pumatay nakikita ko lang na pinapatay nila. Pero hindi ako pumatay. Hindi ba? Ganyan yan. Ganito yung classic na politiko na mangangako sa inyo tapos kayo pa may kasalanan pag naniwala kayo. Tangina nyo, naniwala kayo sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tanga ba kayo? Sinong may sabing kayang gawin yan? Putangin na nyo. Ganun yan, yung mga klase ng mga politiko na yan. Sila yung mga mangangako sa inyo, akala nyo tuto pa rin. Pero hindi. Putangin na, kasalanan nyo pa. Binoto nyo ako kaya tiisin nyo yung katarantaduhan ko. Binoto nyo ako Ang ina nyo kasi, kukulit nyo ito, pakinggan yung balitang to, nakakahiya to, international na to, na inaalam na yung mga issues. Sigurado ako kakalat na itong balita na ang presidente natin sa Pilipinas ganito. So, masisira talaga tayo lahat. Pero wala Tayo na, sino may kasalanan yan? Tayo na naman. Masisira tayong lahat dito dahil mabubuksan ng Pilipinas na mas bulok pa pala sa bulok. Kumbaga sa basurahan, doon tayo makukuha sa nabubulok, hindi doon sa hindi nabubulok. Tayo ay isang bulok, walang kwentang bansa. Dahil pinamumunuan tayo ng ganitong mga klase ng tao. Tanggapin ninyo, binoto nyo ito, play. At the end of this, I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. Look how proud our Secretary of Interior and Local Government, look how proud he is na sinasabi niyang, yes, it's us, it's our money, it's your money, tanginan nyo kasi. Sabi niya, gago, binoto nyo, ayan, pinagamit yung pera nyo para sa katarantaduhan niya. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. And we didn't help them in any way. The plane is chartered by the Office of the President. And we didn't help them in any way. what is your reaction to this videos, to this information that we're seeing here?
Actually, this only tells us these videos, and this is not only the videos that actually he lied to the Filipino public. Kita It mo, seems like tayo pa hindi lang yan yung pagsisinungaling niya, madami pa. Tayo na sabi ko nga sa inyo, kung sino ang totoong fake news sa Pilipinas, si Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Santiago, instead of you targeting us, you should target your boss first. Lead by example. Ipakulong mo si Bongbong. Why? Fake news eh. Pinaaasa yung taong bayan. Public office is a public trust. Pinagkatiwalaan siya ng taong bayan doon sa mga ipinangako niya na hindi niya tutulungan ng ICC. Talagang naniwala ang taong bayan doon. Kaya nga shock na shock kami na parang kasalanan pa namin na mali yung pagkakaintindi namin sa sinabi niya. So kayo din, ikaw din, Tricom, Barbers, paimbestigahan mo si Bongbong sa sobrang fake news. Hindi daw papayag pero biglang pumayag. So ano yun? And this was all done in public, yung sa interview, may sulat pa siya. Meron siyang sulat kay VP Sara Duterte na sinasabi niya na I will never ever cooperate diyan sa ICC. May sulat na. Meron pang interview, putang ina, tayo pang mali. Kaya nga sana sa NBI, sa Tricom, at sa kung sino mang mga gustong tumarget sa mga vlogger, unahin nyo si Bongbong. O sige, pupunta kami dyan sa Congress na hearing, basta ipatawag nyo pati si Bongbong. At tanungin nyo siya, bakit napakasinungaling mo? Bakit hindi ka lang fake news? Puta ina, bilang presidente, napakasinungaling mo pa. Sinabi mo sa KOJC, walang baril, walang tear gas, walang karahasan na nangyari, kayo kawawa. O tapos sinabi mo mayroon flood control project, putang inan, ba't nagbabaha? O tas eto na naman, hindi makikialam sa ICC, tapos biglang ganyan. May ICC na naman. So bago kami, dapat unahin ninyo ito, si Bongbong. It's not only it seems, but really, Marcos Jr. is a pathological liar. You know, he is a liar. Look, it's very obvious in what he says before and then what he have done. Hindi ba nakakahiya? At lahat ng ito ay, ayan, na sa buong mundo. It is now being exposed sa buong mundo. At katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, meron pa yang isa. This is in writing and in video. Has to see this, that our current president is a liar and betrayed the Filipino people and our sovereignty and our country. It's very obvious. It was in the video. This is not an accusation that we're making here very lightly. Here is the actual letter from the president saying, ayan meron siyang sulat galing kay Malacanang Palace, December 15, 2023, that this was last bago magpasko noong 2013. Dear Vice President Duterte, yung letter mo, ayan we respect your concerns, legal, otherwise investigation. To this end, the government will not assist the ICC in any way, shape, or form. Putang ina. Pirmado ng presidente, merong seal ng presidente, merong signature ng presidente, merong pang picture ng Malacanang. So galing pa to copy furnished si Remulla at saka si Minardo Guevara. Yan ang kanyang binigyan nito. So parang this is like an utos kay Minardo Guevara, kay Remulla from the president. Hindi tayo makikialam. This is all in writing. Sabi ko nga sa inyo, impeachable talaga ito. Dapat ma-impeach talaga ang presidente ng Pilipinas dito. Dahil lahat lantaran at harapan na pagsisinungaling ito, this was all captured by cameras, media interviews, and etong sulat na to na pirmado niya in any shape or form. In any shape or form, sinabi niya dito. So, kasama ba dun sa in any shape or form yung Interpol?
Walang hiya ka talaga. Wala talagang matinong utak itong puta ina. Presidente natin. That he will not aid the ICC. He will not support the ICC. You also saw it in the video already. This was actually sent also to Sara Duterte and explaining to her, this is from 2023, telling her like the government would not assist the ICC in these investigations, in these procedures. So it's very clear that what he says and what he does is entirely different. Now, what do you think is the reason for doing this? Deceiving the Filipino people. That's the only thing that I can see. He wants to deceive us. He wants to say that, you know, I'm serving the country, I'm for the country, I'm your president, I will uphold the constitution, I will uphold the sovereignty of the country, I'll protect it. But actually, he's not doing it. He's doing the otherwise. But, you know, he has an amiable face. So many of us, or sometimes some Filipinos will be fooled by him. But now he cannot fool us anymore because there are already videos that can see the contrast of what he says and what he does. And at the same time, the letter addressed to the Vice President was out today. So you can see it, that it's a blatant assault to our sovereignty. He surrendered the country to a foreign institution called the International Criminal Court. When in fact, the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction over us because, as you have said, Fernando, we withdrew in March 2019. Yeah, I think it was effective already on March 2019. Yeah. I also think that he might try to hide behind some rhetoric, but it's important to understand this here, yeah? So this is about the Interpol. The Interpol cannot compel law enforcement authorities in... You know, the Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is subject of a red notice. Hindi pa pwede. First off, ang dahilan ni Bongbong, kasi pagka meron tayong hahabulin ng mga fugitive sa ibang bansa, hindi rin tayo tutulungan ng Interpol. Kasi hindi natin tinulungan ng Interpol dito. Hindi. Trabaho ng Interpol yun. Kapag ka may red notice sa Interpol, walang magagawa ang Interpol kundi tugisin yung tao na yun. Regardless kung natulungan mo ko dati o hindi. O kasi katulad nga nito, hindi ka namin pwedeng i-compel. We can always request, but if you will decline, wala kaming magagawa. Hindi pwedeng, okay, -1 ka na. Pagka meron kang umano sa amin, meron kang nilapit sa amin, hindi namin tutugisin. Hindi, lalo na kapag may red notice na ulit para sa tao na ito, regardless kung Pilipino to o hindi, tatrabahuin ng Interpol to according to their capacity. So yung sinasabi ni Bongbong na hindi na tayo makakapit sa Interpol kapag may nahabol tayo, tanga! Hindi, trabaho nila yan. So, anong ibig mo sabihin? Kung halimbawa ako, lumapit ako sa pulis. Halimbawa, may pulis lumapit sa akin, humihingi ng tulong, hindi ko tinulungan. So, ano yun? Pag lumapit ako sa pulis, hindi ako tutulungan ng pulis? Siyempre, tutulungan ako ng pulis. Trabaho ng pulis yun, tanga mo. Pero hindi ko trabaho, natulungan yung pulis. Di ba? Tama. O nagpapatulong sa akin yung pulis. Oy, hanapin mo nga to, Boss Dada. Nandyan yata sa paligid nyo. Hanap mo. Ba't ko hanapin yan? Di ko matrabaho yan. O ngayon, ako ngayon lumapit. Pulis, tulungan mo naman ako. May krimen na nangyari sa akin Oy, di mo ako tinulungan nung nakaraan Ba't kita tutulungan? Gago, hindi yung ganun. May sama ng loob sa akin yung pulis. O wala, hindi ko siya tinulungan o tinulungan ko siya. Trabaho ng pulis na tulungan ka, gago. So itong Interpol, regardless kung natulungan mo siya nung future, nung past o hindi, trabaho ng Interpol na tugisin yung mga dapat nilang tinutugis. Pero kung hindi nila dapat tugisin, hindi ka talaga nila dapat tulungan, hindi nila dapat tugisin Tanginan, manluloko kasi ang hayop na to. Manluloko na, hindi pa marunong magsinungaling Ayan each member country decides what legal value it gives to a red notice and authority of their law enforcement officers to make arrest. It's up to you. Tutulungan mo o hindi. Pero dahil tarantado ka, dahil traidor ka, dahil hindi mo kaya mga Duterte at hindi ka mahal ng nanay mo, ayan, putang inang yan, pinagkanuno mo si Duterte, akala mo nakalamang ka, gago.
Putang ina, hindi ito issue na pwede mo na lang itago sa ilalim ng kama. Tayo na binuksan mo yung Pilipinas, in-expose mo yung buong Pilipinas dahil sa kabubuang ginawa mo, in-expose mo sa buong mundo ang Pilipinas. Ay puta, ganyan pala mga Pilipino. Sinira mo ang pangalan ng Pilipinas. In any country to arrest someone who is the subject of a red notice. So basically, there's no obligation for Marcos and his police or his people to actually carry out this arrest. So he cannot hide behind this rhetoric of, I had nothing to do with this. This, as the reporter also showed, was arranged by the president. Nakita nyo? Even itong mamang ito na isang international commentator, anong sabi niya? Hindi ka pwedeng magtago dito, Bongbong Marcos, sa Interpol. Kung mga sumunod lang ko sa Interpol, member tayo ng Interpol. Hindi ka pwedeng magtago doon because it supersedes. Yung pagiging member mo sa Interpol, it supersedes yung pagiging presidente mo sa Pilipinas. Na ang iyong policy should always be yung welfare muna na ang aking mga constituents, welfare muna ng bayan ko bago kayo. So, dahil member ka ng ganito, di ba? Dahil member ka nitong grupo na to, tapos itong grupo na to, kukunin yung nag-iisa mong resources. Dahil member ka nito, ibibigay mo yung resources mo doon. Hindi. Siyempre, gagamitin din to ng mga tao ko, wala akong reserba eh. So, I may pass because mas ang importante sa akin is yung mga tao ko. Kung halimbawa, meron dito 1 kilong bigas, nag-1 kilong bigas na lang sa Pilipinas. At yung 1 kilong bigas na yan, pwede mo nang ipakain sa mga tao sa bayan mo. Hihingin ng Africa, halimbawa, amin na yan, nagugutom kami. Magkaibigan naman tayo, ibibigay mo, yun na yung huling bigas mo. Hindi. Hindi sir, pasensya na ha, magkaibigan tayo. Pero importante sa akin, yung mga mamamayan ko, unahin ko muna sila. Pag may natira, i-share ko sa'yo. Pero pag walang natira, sorry. Di ba ganyan na nangyari nung COVID, noong nagkakaubusan ng bakuna? Anong ginawa ng Amerika? Nag-shutdown. Anong ginawa ng Europe? Nag-shutdown. Wala silang walang nakakahingi ng tulong sa kanila, ng libreng ganito, ganyan, wala. Bakit? Kasi nga, meron din silang pangangailangan sa loob ng kanilang bansa, personal, na hindi kanila pwedeng pagbigyan. Ganon din dito sa Interpol. Ang isusuko ko sa'yo, kapwa ako Pilipino, presidente, pwede. Kung halimbawa, Amerikano, nandito sa akin, kailangan mo siya, yan, pwede. Kasi hindi ko naman yan ni citizen. Tama? Hindi ko naman citizen yan eh. O sa'yo na yan. Kung halimbawa, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ng APEC Summit. Pupunta rito si Vladimir Putin. Pupunta rito si Netanyahu ng Iran. Ay, ng Israel. Pupunta yung dalawa rito. O dahil member si Bongbong ng Interpol, sa tingin ninyo, isusuko ba ni Bongbong Marcos yan dalawa? Huhulihin ba ni Torre? Si Netanyahu at si Vladimir Putin dahil member tayo ng Interpol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Babalik lahat yan sa mukha ninyo. Subukan mo, Torre. Hulihin mo si Putin. Putang ina mo na sumabog niyang bunganga mo. Subukan mo si Israel Prime Minister. Hulihin mo dahil member tayo ng Interpol. Ite-turn over mo sa ICC. Putang ina mo. Subukan mo lang gawin niya. Kung hindi pati tumbong mo, pasabugin niya. Hindi ba? Yun yung sinasabi natin na putang ina nyo, gumawa na lang kayo ng dahilan, pang bobo pa. Kayo lang ang nakakaintindi. O again pumunta si Vladimir Putin dito sa Pilipinas, nag-state visit. Kaya bang ipahuli ni Bongbong yun? Hindi, bisita ko yan eh. Putang ina mo. Bisita mo lang, hindi mo papahuli. Ito nga, si Presidente Marcos, dati mong presidente. Tinulungan ka pa, putang ina ka, pinagkanuno mo, tas si Vladimir Putin, hindi. Tarantado ka. Yun lang ang masasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon ay isa-challenge kita. Babantayan namin lahat ng mga world leaders na pupunta rito. At kapag kayo mga world leaders na yan ay may mga kaso sa ICC, utangin na, encourage you to turn them over to The Hague. Tangina ka, nagi ka ng empleyado ng ICC ha. Gago, binoto ka ng taong bayan para pagsilbihan mo Pilipino, hindi pagsilbihan ICC, tarantado. Yan ang ilalagay mo sa ulo mo, bobo.
Walang iya ka. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Aga-aga, pinapainit yung ulo ng mga Pilipino. Thank you very much. Mabuhay kayo. At sana ay mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ang hindi mag-like, mag-share, mag-subscribe, ay dadali na natin sa ICC yan. And I hope that we can all pray. And kalma lang mga Pilipino. We can always, pwede natin murahin ng mga putang ina niyan. No, pero kalma lang kayo. Huwag kayong masyadong magpapadala sa inyong init ng ulo, bugso ng damdamin. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin. Kalma lang. Malapit ng eleksyon. Ilang tulog na lang yan. Lahat ng galit natin, lahat i-focus natin sa eleksyon. Huwag natin iboto etong mga kandidato ni Bongbong Marcos, lahat PDP straight. At balita ko, meron daw mga kandidato ng alyansa na babaliktad. Aalis sa kanyang alyansang kaululan. Oo, at kaliwat kanan na rin yung mga nagre-resign na mga sundalo at pulis na pinabubulaanan na naman ito ni Nonal, yung pambansang sinungaling ng PNP na si Jean Pardo. Sabi niya, wala daw nagre-resign. Wow, tanginan yan. So, ano yun, peke, yung mga nasa social media. May mga mukha yun. Tanginan to, napakasinungaling. Pinagli ka siguro sa sinungaling. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless you. Mabuhay at kita-kits sa susunod na vlog natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.